Good day guys, i-share ko sa inyo kung paano i-bypass yung iCloud ng Libres. Panoorin nyo lang yung buong video. Ito palang unit na to ay iPhone 6. Ayan, tapos una nyong gagawin ay i-restore muna siya doon sa Trio Tools. Sa case ko, na-restore ko na kasi sa Trio Tools para lang maging fresh siya bago natin simulan yung procedure. So yung gagawin natin ngayon una ay i-jailbreak natin to bago natin simulan. So meron akong files na dinownload dito, yung Checkrin by Just a Tech version 0.12.4 yung beta. So download nyo lang to guys, tapos extract nyo. Dun sa na-extract natin, ito yung makikita dun eh. Yan, browse nyo lang yan. Meron dong Rufus. So open nyo yung Rufus para makagawa tayo ng bootable na flash drive. So kuha lang kayo ng flash drive. Ito. So minimum dito kahit mga 8 gig lang pwede na. Tapos yung flash drive nyo dapat is yung walang mahalagang files kasi mapoformat yun eh. Ayan, saksak lang natin sa PC yung flash drive. Dito sa Rufus. Ayan. So ito yung flash drive natin, Cruiser Blade na 16 GB. Select ISO image. Ayan, select natin. Browse natin yung dinownload natin. Itong Checkrin. Ayan, hanapin natin yung ISO file. Ito yun. Ayan, so double click lang. May lalabas na ganyan. So wala na tayong ibang babaguhin dito. Ayan, so start na agad. May lalabas dyan na warning, mapoformat yung lahat. Okay lang natin. So wait lang natin matapos yung process niyan. So yung ginagawa pala natin ay yung bootable na USB drive para sa pag-jailbreak ng iPhone. Kailangan natin siya na i-jailbreak para gumana yung iCloud bypass. So yung procedure na to pala ay applicable mula iPhone 6 hanggang iPhone X. Ayan. So pagka natapos na, press lang natin yung close. Ayan. So magre-restart tayo ng PC tapos dun tayo sa may boot menu. Ayan. So restart lang natin. So dun sa ibang laptop, meron kayong i-press na F2, F9, sa case ko, enter. Ayan, so press natin yung F12, choose a temporary startup device. Select nyo dito yung flash drive nyo. Ayan, Cruiser Blade yung gamit ko. Kasi load na niya yung ginawa nating bootable. Hintayin nyo lang guys hanggang sa pumasok dun sa kanyang
Ayun, so dito merong click natin yung start. Ayan, so hindi pa pala nakakonect yung cellphone. Ayan, so connect lang muna natin siya. Ayan, so na-detect na siya doon, iPhone 6. Start tayo. So dito, ang gagamitin natin para ma-move yung bawat cursor, ayan, left and right, up and down, is yung key dun sa keyboard. Press start. Tapos dito naman, is ipupunta natin siya dun sa recovery mode. Press power button, hold home button, naka-hold sa home button, then slide. Huwag niyang bibitawan hanggat di pa nagbukas. Ayan. So pag nandun na siya sa may iTunes, dun sa PC, press natin yung start. Ngayon, meron tong instruction kung paano siya mapupunta doon sa DFU mode. So, una, kailangan nating i-hold yung power button tsaka yung home button. Pero bago yun, kailangan nating press mo na yung start. Pagka-press ng start, hold home button and power button. Meron siyang countdown para i-release yung yung power button. Tapos, keep holding the home button. Ayan, so pag yan, nag-loading na, pwede nyo na siyang bitawan. Ayun. So, ganun yung lalabas dun sa iPhone. Pag ganyan, okay na yan. Hintayin nyo na lang matapos yung process. Ayan, all done. Pwede na nating exit. Press natin yung enter, lalabas yan, tapos quit. O kaya, control alt delete na lang para mag-exit siya. Ito na yung cellphone natin. Yan, setup ko lang to. Ayan, so nandyan pa rin siya sa activation lock. Punta tayo dun sa PC. Tapos guys, download nyo naman yung IFRP file AIO. So yung version 2.8.6 yung ida-download nyo. Extract natin to guys, pero bago yun, kailangan muna natin na i-turn off yung ating antivirus kasi buburay niya to eh. Off lang muna natin yung antivirus natin. Yan, tapos extract natin yung IFRP file. Ito, so ilalagay ko yung link dyan sa description. Yung password pala nito ay FRP file. So hindi capital. So once na-extract natin, punta tayo doon. FRP file, open natin to. So may lalabas na warning dyan. Yan, run anyway. Dapat may internet connection pala kayo dito.
Ayan, nakakonect yung cellphone natin. Nakikita nyo dito, merong nakalagay sa status na registered. Halimbawa, ang nakalagay dyan ay not registered. Press natin tong click here to register. Yan, so open natin yung website. May nakalagay dito na register serial number for free. So click natin yun. Ayan, so dito sa box na to, ilagay natin yung serial number nung iPhone natin. So yung serial number, makikita nyo yun doon sa Trio Tools. Input nyo lang dyan, tapos wait nyo lang, tapos magre-register na yan. So libre lang yun guys. Tapos balik na tayo dito, since naka-register na yung unit ko. Select natin yung bypass hello screen. So yun, loading yan. Antayin lang natin. Ayun, so naglo-loading yung ano natin. So normal yun. Nakikita nyo dito sa taas, may nakalagay na jailbroken, tapos ayun, jailbroken, tapos yes. Kapag yung unang process natin dun sa jailbreak ng checkrin ay hindi gumana, so nakalagay dyan ay no, ulitin lang natin yung step. Minsan kasi nag-glitch lang yun. Ayan. So malapit na. Kapag gagawin nyo pala to guys, dapat meron kayong internet connection. Para gumana itong pang bypass. Ayan, so bypass untethered successfully. Okay, so no natin. Punta kayo dito sa may tools. Ayan. Dito kayo na dun sa may tools. Fix, drain battery. So, okay na yun. Makikita nyo dito, activated na siya. Oh. Ayan. Pwede nyo na i-disconnect yung cellphone nyo. Ayan. So, pagbukas natin, select lang yung language. Ayan, so antayin nyo lang dyan. May instances na nag-i-stuck siya dito sa loading eh. So ang ginagawa ko lang dun ay i-re-reboot lang natin, no.
Off lang natin tapos turn on. So, okay na. Ayan, so nag-stuck na nga siya. So, ipa-power off lang natin to tapos power on ulit. Ayan, so normal yun. Minsan talaga naggaganon siya. Power on natin. Ayan guys, so yan, nakabukas na siya, ano. So makikita nyo, meron din ditong check rain apps. Yan yung katunayan na jailbroken na yung ating iPhone. So bypass na siya. Ang disadvantage nito is wala tayong cellular. Walang signal yung SIM. So Wi-Fi use na lang siya and bawal natin to i-reset kasi babalik yung kanyang activation lock. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. At wag niyo kakalimutang i-like and subscribe yung channel ko. Salamat po.